Chair, may mga criticisms kasi with regards dun kay sa kaso ni Senator Marcoleta na ang sinasabi nila since hindi applicable kay Senator yung kaso dahil nga ay hindi pa siya kandidato during that time, hindi daw po ba dapat pati doon sa tatlong donors ay hindi rin po ito applicable? Okay po. Hindi niyo po napansin, sana po, lalo na po yung mga nakakaunawa at saka yung mga nakapag-aral ng batas, hindi po dinesisyonan ni Comelec and Bank ng aking mga kasamahan. Ako po kasi hindi nag-participate, di ba? Hindi po din nila dinesisyonan ang kaso patungkol sa kandidato ba o hindi kandidato. Kasi hindi po yun ang issue muna. Doon muna sa issue ng whether kandidato o kandidato na ba siya o hindi pa kandidato. Ang issue, hindi na i-report, wala yung pangalan ng donors. Hindi po ba sinasabi natin sa Section 109 ng Omnibus Election Code, dapat kasi nakalagay yon yung pangalan ng donors. Kaya lang sa Section 262 ng Omnibus Election Code din na 1985, pag hindi mo na i-report yon, hindi mo na isama, kasong kriminal yon. Pero sa Republic Act 7166 na 1991 na batas, yung pong Section 39, at aaminin natin may Section 14 din doon sa 7166 na nagsasabing dapat magsasubmit ng SOSE ang mga kandidato na nakalagay yung mga detalye. Pero pag tinignan niyo po yung Republic Act 7166, hindi po ginawang kriminal yung hindi pag-comply sa Section 14. Pero maliwanag yung Section 39 ng batas na yon ay sinagsasabi yung Section 109 na nagpaparusa at magpapakulong sa isang kandidato na hindi sumunod sa kung ano dapat i-report niya ay isang kasong kriminal. Ito po yung decriminalize. Okay, ngayon, yung po ay para sa kandidato. Take note, ang COMELEC PIFAD, Political Finance and Affairs Department, paulit-ulit kong binabanggit, ay parang isang pulisya. Ang purpose nila mag-imbestiga lang kung talaga bang may nakumit na krimen. As to the legal issues, hindi naman po para sa mga pulis natin yun eh. Di ba? Kalimitan, ang ginagawa ng pulis, lalo pat may nakita silang mga elements of the crime present, ang elements of the crime, ipinafile ang kaso sa piskalya. Yan po yung law department namin. Hindi niyo po napansin? Yung mismong ginawa ng PIFAD at yung ginawa ng COMELEC and Bank, hindi nila diniscuss yung issue ng pagiging kandidato o hindi kandidato. Bakit? Kasi alam po ng NBank at ng PIFAD na pag nagkaroon ng kaso na formally sa law department, which is yun ang pinaka-piskalya, di ba po pasasagutin pa naman yung mismong mga contributors? Hindi pa naman po sila nakakasagot talaga officially sa PIFAD eh. Kasi ang pinasagot po talaga doon ay yung mismong kandidato, yung nag-file. Hindi po ba pagkakataon din po pag nasa piskalya ka na, meron tinatawag na preliminary investigation. Doon po, naandun lahat ng pagkakataon na sila ay makapagpaliwanag, i-set up yung depensa. Kung ang sabi nila ay hindi pa naman kandidato yung binigyan namin, so fine, yun po ang kanilang depensa. Hindi pa naman po sila official, formal na kinakasuhan sa korte. Wala pang tinatawag na probable cause para i-charge. Ito po ay nasa issue pa lang din ng pagkukonduct ng, kung sakali, preliminary investigation. Lumampas lang tayo sa pulisya, nasa piskalya pa lang. At ang sabi po ng PIFAD namin, mukhang dapat may kasuhan sapagkat yung probisyon ng Section 99 ng Omnibus Election Code na nagsasabi na dapat mag-report ng contribution yung mga contributors at donors kapag sila ay nagbigay sa mga kandidato ay hindi po na-amend o na-repeal ng Section 39 ng Republic Act 7166. Wala po siya sa enumeration. Alam po namin na magiging issue nila, i-re-raise nila. At yan po yung lumalabas na nire-raise nilang issue na paano sila parurusahan, napaka-unfair, samantalang yun daw po na mismong nag-akyat bahay ay nakaligtas, yung lookout lang ay hindi po nakaligtas. Sa amin pong palagay, mukhang hindi, pasensya na po with all due respect, mukha po hindi po sapat o tama yung pagko-compare ng ganong klaseng kaso. Kapag po kasi akyat bahay, ang tawag po dyan, conspiracy. Sa conspiracy, the act of one is the act of all. Kahit lookout ka lang, pero kasama ka sa pagpaplano, kasama ka sa kabuuan ng kaso. Dito po kasi sa election cases, wala pong conspiracy na tinatawag. Your act is your act alone. And therefore, hindi po kinikilala ang conspiracy dito.
Maliban na lang kung may maglilink na ikaw ay alam mo rin yung kasong ginawa. So, yun po yung gusto lang nating sabihin, na hindi pa po tapos ang kaso. In fact, sinasabi lang ng PIFAD namin na binigyan ng go signal ng NBank, sige, i-file mo yan sa Law Department and let the Law Department determines talaga bang may probable cause. Talaga bang tama ang depensa na nagbigay sila doon sa taong hindi pa kandidato. Hindi po ba? Pero sa puntong ito, gusto lang natin sabihin, kaya sila kinasuhan ng ating pong yung tatlo, kinasuhan ng PIFAD sapagkat maliwanag po kasi dapat mag-submit ng report of contribution. At hindi po ito nababago. Criminal pa rin po yun. Hindi nadidecriminalize katulad po ng mga nagbigay ng mga kandidato na tumanggap ng mga donation or contribution. Pero Chair, yung case concerning Senator Marcoleta, hindi na po aabot yun ng order. Yung stock lang po ng contributors. Tama po ba? May posibilidad pa po, hindi pa po natin tinatapos yung bagay na yan, sapagkat binato po kasi ng NBank lahat sa Law Department. Kasi po, kung hindi ka nagbayad, o kung hindi ka nag-file ng dapat i-file o walang sose, hindi po ba ang sabi namin administrative yon? So, ang tanong, magkano yung fine? Hindi po ba dapat may pagbabayaran din fine kung ang talagang dahilan ay hindi naglagay? Hindi po ba? So, dapat din may fine. So, ibig sabihin, maaaring pasagutin pa rin ng Law Department. Ayaw po namin kasing i-preempt yung magiging aksyon ng Law Department natin. Kung napansin niyo po, napaka-careful ng Commission NBank sa bagay na yan. Hindi nila gustong pangunahan yung mismong Law Department natin sa kung ano ang magiging disposition nila. So, hindi na kumpleto o hindi nag-file ng SOSE, hindi siya kriminal, pero ano ang liability? Diba? At yung pang ibang liability, sana po wag naman po kay Comelec ibato yung issue ng perjury. Dapat daw po ay nagdesisyon kami sa issue na hindi po kasi sa amin ang perjury. Ang perjury po, for information, ay punishable by the revised penal code. Lahat po ng violasyon ng revised penal code sa piskalya pinafile. Ngayon po, doon sa issue naman ng hindi tumutugma ang SALN, bakit tumanggap ng donasyon, ganun nakaupo bilang kongresista, hindi rin po kay Comelec yun. Yung po ay sa Office of the Ombudsman. Yung po ang dahilan kung bakit yung nag-file ang isa pong organisasyon ng kaso sa Office of the Ombudsman, nangyarapat nila na ibato kay Comelec ang issue ng SOSE at na-retain sa kanila ang issue ng SALN sapagkat sila po talaga ang may jurisdiction nito. Meaning, hindi pa po tapos ang lahat kasi may kaso nakapending sa opisina ng Ombudsman at may binato sila sa amin na kaso na binato naman sa Law Department ng Comelec. So Joe, what are the next steps ngayon? Anong inaabangan natin? Kung sa Law Department, inaalam pa yung liability ni Senator Marcoleta, yung sa tatlo, kakasuhan na ba? Ano po bang Hindi yung napansin na binibigyan pa ng pagkakaano ng taon ni Comelec, lalo na po yung mga donors o yung contributors. Hindi pa po kumikilos yung aming PIFAD para mag-file officially ng formal na complaint sa Law Department. Yun na po yung dapat kasunod eh. Mag-file sila ng official na complaint, parang kinakasuhan na nila directly yung tatlo as an election offense sa Law Department lang namin, hindi sa korte pa. Hindi pa po nila ginagawa. Bakit? Kasi nga po, ano pa bang remedy ng pwedeng mangyari o gawin ng mga respondents, ng mga contributors o donors. Ang maganda po nito, sabi nga po natin, we have to bark on the right tree. Saan ba tayo dapat kumakahon? Batas po kasi ang pinag-uusapan, wala pong magawa si Comelec, nakatali ang kamay natin, talaga pong dapat baguhin ang batas. Magkaroon ng pagbabago ng batas. Sinubukan na po ni Senator Miriam Defensor Santiago na ibalik sa dating senaryo na muling gawing kriminal yung hindi pagre-report ng tama. Unfortunately, yumao siya na hindi po naipasa yung batas. Ngayon may panukalang batas si Senator si Congressman ng isang party list na pinabalik din niya. Ibig sabihin, ang senaryo kasi sa kasalukuyan, decriminalize siya. Alam niyo po, maganda sa pagkakataong nangyaring ito, anybody can go to the Supreme Court. Pwede po makapunta sa Korte Suprema, question yan ang amin po naging aksyon. Kung walang batas, kung ano man yung maging desisyon ni Korte Suprema, magiging guidance ngayon ni Comelec sa mga susunod na halalan hanggat walang batas. Kasi ang Supreme Court once na nagsabi, batas po sa atin yon. Kahit na hindi magpasa ang Kongreso ng isang formal na batas na nagbabago at nagbabalik sa dating sitwasyon.